Sa pangunguna ni Presidential Broadcast Service Director Dindo Amparo kasama ang lahat ng kawani ng Radyo Pilipinas. Inaalay namin ang pagkilalang ito sa bawat Pilipinong aming pinaglilingkuran. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM. Oras naton mga kasangkayan, 6 minutos na ang naglabay sa alas 1. Alauna San Colo. Adlaw kita yan ang Lunes, Agosto 11, 2025, day 223 over 365 days. Good morning, good afternoon, good evening. Basta man ka mga tanan. Live kita nga nasusubaybayan sa aton Facebook page, YouTube page, Radyo Pilipinas Calbayog. Nababatian sa aton mga radyo, 882 kHz AM dial.
Okay, so yan naluwat nga adlaw mga ka-RP. Actually, yan na nga bulan. Yan nga bulan aton gin sasarin urog, buwan ng wika. Atong paghigugma sa natong kalugaringon nga lingwahe. So yan nga bulan sa Agosto liwat mga kasangkayan, ano? Official gin anunsyo sa Komisyon sa Wikang Filipino KWF ang tema pare na nga selebrasyon. Paglinang sa Filipino at katutubong wika makasaysayan sa pagkakaisa ng bansa. So ini nga tema naton yan nga bulan, pahinumdum sa aton nga tanan nga ang Filipino ug iba-iba pa nga katutubo nga mga wika, mga lingwahe. Dira lang ngayon basta pamaagi sa aton pakig-istorya, pakig-connect sa ibang nga tawo. Iniliwatan aton kasing-kasing inan atong kaluluwa sa aton pagka-Pilipino. Ini ang nag-uugnay sa aton tikang Batanes pakadto Tawi-Tawi, tikang sa mga baybay pakadto sa mga bundok. And maaram ba ka mo mga kasangkayan? Nga ang selebrasyon, buwan ng wika 2025, insubay sa Proclamation No. 1041 Series of 1997, kundiin gindeklara ang bulan sa Agosto como buwan ng wikang pambansa. Siyempre, papangunahan ni San Komisyon sa Wikang Filipino KWF, kasugbong ang mga eskwelahan, mga ahensya, ug iba-iba pa nga grupo para mas mapahilarom ang aton paghatag sing importansya sa aton wika. And yan nga Agosto, liwat mga kasangkayan, Challenge naton, i-challenge naton ang atong kalugaringon. Gamitan naton aton kalugaringon nga lingwahe, San aton panadlaw-adlaw nga harampang, sa eskwelahan or sa opisina, dinabisan aton mga dokumentasyon, liwat, sa aton mga social media post, mahilig na kita mag-online, liwat. And of course, paki-istoryahay sa aton mga kaupod, sa balay man, sa eskwelahan, rada man sa opisina. Ang target natin mahibaron sa iyo, kung may da ka mo paborito nga Filipino word, or paborito nga din sa atan sa kalbayog, kung may da kang paborito nga kalbayog ng word, dapat diri halo, dapat original nga waray-waray nga word. O comment lang ka mo sa aton programa 13th Hour Avenue kung na naman ito. Okay, so mga kasangkayan, update ani kita. Update tikang sa Philippine Statistics Authority PSA, kundiin niya na bulan Agosto petsa 11. Padayon paghihapon ang Philippine Statistics Authority PSA san era ginbubuhat nga National ID mobile registration dinhi sa probinsya sa summer. So biskan holiday padayon sira sa pagserbisyo. So yan na nga adlaw Lunes, may dasara panrehistro dinhi sa siyudad sang Calbayog sa Barangay Agititan Registration Center City Hall Compound. So sa mga magkukuha National ID, line na pagkadi sa Registration Center City Hall Compound, Barangay Agititan, Calbayog City. May dagihapon panrehistro dida sa siyudad sang Catbalogan, dida sa Fixed Registration Center FRC Del Rosario Street, corner Rizal Avenue, Barangay Poblacion 4, City of Catbalogan. Ngayon usap pa nga schedule, ikang naman sa Land Transportation Office, LTO Region 8. Okay, so may gihapon plate distribution, ang distribuer san plaka san mga motor vehicles. Okay? So, yan nga simana. So, tigang buwas Martes, August 12, may distribution sa Yabong Summer
pakadto nala sa Municipal Covered Court. Pagka Miyerkules, Agosto 13, dila naman sa Paranas Samar, Municipal Covered Court. Ngan pagka Huwebes, Agosto 14, may dali hapon schedule sa Calbiga Samar, alain la pagbisita sa Municipal Covered Court. Okay, oras naton mga kasangkayan. 13 minutos na ang naglabay sa alauna San Kulop. Kita mabalik kahumanlasan pipera ng mga pahibaro ngan antis kitano anunsyo. Kundiin, diyan sa aton pagbalik aton makakaupod an usa sa mga kinatawan sa Komisyon sa Wikang Filipino. Sa aton makakaupod niyan si Sir Jomar Canyaga, puno ng sangay ng impormasyon at publikasyon na para iklaro sa aton na nabay ni nga aton selebrasyon. Atong ginse-celebrarya na bulan Agosto. Kita mabalik kahumanlasan pipera ng mga pahibaro. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM. Sa ASEAN, iisa ang laban pagdating sa kalusugan. Kaya't ang banta sa isa ay banta sa buong riyon. Ito ang diwa ng One Region, One Health. Alam niyo ba, noong kasagsagan ng pandemya, nagpadala ng tulong ang mga kapitbansa ng mga PPE, test kits at kaalaman. Dahil sa koordinadong aksyon ng riyon, mabilis at maayos itong naiparating sa mga nangangailangan. Nagkaroon ng online training, palitan ng datos at sabayang aksyon. Bawat bansa alam ang susunod na hakbang kahit magkakaiba ng hamon. Nagkaisa rin ang mga scientists at health workers mula sa iba't ibang bansa. Nagtulungan sila sa pagbabahagi ng research, pagbuo ng solusyon at pagtuturo para mas mapabilis ang tugon. At hindi lang kalusugan ng tao ang mahalaga. Minsan, ang sakit ay nagmumula sa hayop o kapaligiran. Lahat naramdaman natin yung impact ng COVID sa ating day-to-day living. And sabi nga nila is yung COVID may have come from bats na tumalon sa ibang species and then eventually sa humans. So nagkaroon tayo ng ganung klaseng awareness na ang biodiversity loss, pag nangalaga tayo ng kalikasan natin, it can actually support our efforts to prevent in the long term yung mga zoonotic diseases or mga pandemic. Kaya mahalaga ang kabuuang pagtingin sa kalusugan ng tao, hayop at kalikasan o ang tinatawag na One Health. Isa itong pagtutulungang paraan para sabay-sabay mapangalagaan ang lahat ng ito, lalo na laban sa mga bagong sakit, resistensya sa gamot at epekto ng climate change. Dahil sa ASEAN, mas mabilis ang tulong, mas handa tayo at mas ligtas ang bawat isa sa riyon. One Region, One Health. Hindi na lang sa sariling bayan na ipapamalas ang talento ng Pilipino. Dahil sa ASEAN, umaabot na sa iba't ibang panig ng riyon ang sining natin, kinikilala, pinapakinggan at hinahangaan. Alam mo ba, mas marami na ang Filipino artist na naipapakita ang kanilang obra sa buong Southeast Asia dahil sa ASEAN. I can't wait for ASEAN to create more programs that will encourage collaboration. I think what would be nice is meeting the past participants. ASEAN would be open to residencies, not just for artists, but also to writers, to art critics, to curators, to other cultural workers. Sa ASEAN Artist Residency Program, ilang Pilipino na ang napiling lumikha ng sining sa Jakarta, Indonesia. At ang kanilang likha, bahagi na ngayon ng permanent collection ng ASEAN Gallery. Mayroon ding Connect ASEAN, isang art exchange program na gumagamit ng online at on-site exhibits sa mga palabas sa Manila, Jakarta at Busan. Tampok ang mga likha ng Filipino artist sa harap ng libu-libong manonood. At nitong 2024, tampok rin ang galing ng mga Filipino graphic artist sa ASEAN Graphic Arts Exhibition sa Vietnam, kasama ang higit 150 likha mula sa buong ASEAN.
Pero higit pa sa pagpapamalas ng husay sa sining ang layunin ng ASEAN. Sa pamamagitan nito, nabubuo ang palitan ng kultura at ideya sa pagitan ng mga artist mula sa iba't ibang bansa. Mula rito'y sumisibol ang koneksyon, pagkakaibigan at mga obrang mas makabago, mas makulay at mas makahulugan. Dahil sa ASEAN, ang sining ng Pilipino ay hindi na lang para sa lokal na eksena. Ngayon, may entabladong regional, mas malawak, mas makulay at mas kinikilala. Akala ko dati, sobrang mahal ng tablets. Pero dahil sa ASEAN, halos zero na ang buwis sa tech imports. Kaya mas affordable na sa mga tulad kong estudyante. Sa digitized custom system ng ASEAN, mas mabilis dumating ang mga learning gadgets. Mas konti ang delay, mas marami ang matututunan. Mas madali na mag-source ng parts at accessories ngayon. Dahil sa trade agreements ng ASEAN, mas mabilis ang cross-border shipping at mas mura ang gastos. Dahil sa mas malawak na internet sa ASEAN, kahit sa probinsya nakakabili na kami ng tech online. At maraming ASEAN-made products na good quality. Abot kaya pa. ASEAN supports local innovation. Meron tayong mga hubs na tumutulong sa mga inventors at startups gaya ko para protektahan ang ideas at gawing negosyo. Hindi ako techie, pero ngayon marunong na ako magbayad at tumanggap ng QR gamit ang phone. Dahil sa ASEAN, mas accessible ang technology kahit sa maliliit na negosyo. Dahil sa digital trade provisions ng ASEAN, mas maraming tech brands online. Nakaka-order ako ng gadgets at accessories na dati ay imported lang. Ngayon, mas mura at legal. Dahil sa ASEAN, mas abot kaya ang tech, mas mabilis ang access, at mas maraming oportunidad para sa lahat. Innovation across borders para sa bawat Pilipino. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino. Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society. Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa. Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan. Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad. Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulan. Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas. Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng bachelor's degree in mechanical engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the libingan ng mga bayani. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
To know more about their life, work, and contributions. Oras naton mga kasangkayan, 22 minutos na naglabay sa alauna San Kulo. Update ani kita tikang sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources BFAR, Region 8 Eastern Visayas. Rasan eragin palusad nga pinakabag-o nga red tide advisory. Ada na ilarom san local red tide warning ang kan Cabato Bay sa Tacloban City mahitungod nga nagpositibo sa Parodinyum bahamense unfiltered seawater samples nga ginkolekta sa nasabing nga kadagatan. Ginpapahimatngonan ang publiko nga sumunod sini nga precautionary measure kumo pag-ikmat para agud maproteheran ang nga tanan san posible nga peligro nga may dudurot san pagkaon sin pangtion ngan Asitis species alamang o hipon tikang sini nga mga kadagatan. Nagpapabilin gihapon sa parehong warning an irong-irong base sa Catbalogan City. Sa kadugangan nga impormasyon, nagpapabilin na gihapon ilarom sa shellfish ban an Matarino Bay sa Eastern Samar, partikular sa General MacArthur, Kinapundan, Hernani, ngan Salcedo. Mahitungod sa pagpositibo sa saxitoxin nga nagdudurot sin paralytic shellfish poisoning and shellfish meat samples igin kolekta sini nga kadagatan. Kasumpay sini igin didiri an pagkuha pagkaon ngan pagkolekta san nga tanan nga klase san pantheon o shellfish ngan Asitis species alamang nga tikang sini nga mga kadagatan samtang naghuhulat san issuean sa National Shellfish Advisory. An isda nuos pasayan ngan masag nga tikang sini nga mga kadagatan in pwede igkonsumo basta siguradoon la naton nga presko an mga ini. Tatanggalan san era mga lamang loob sugad san tinai ngan hasang ngan huhugasan sin tiupay gamit an running water. Oras naton mga kasangkayan, 24 minutos na ang naglabay sa alauna San Kulo. So yan na naman, itohon naton, ngayon na nga bulan San Agosto, buwan ng wika. So dirila naton ginse celebrar, ining buwan ng wika, aton pambansang wika. Kundi mas dinabi pa naton nga nasasabtan ang importansya sini nga aton pagkakakilanlan komo usa nga Pilipino. Tanglit yan nga adlaw mga kasangkayan, makakaupod naton tikang mismo sa Komisyon sa Wikang Filipino KWF si Ginoong Jomar Canyaga, puno ng sangay ng impormasyon at publikasyon. Yan maghahatag sa aton sin kaklaruhan o inspirasyon hiunong san presenteng estado san aton wika at tinaluwat ang mga challenges nga aton ginatubang. So yes, maupay nga kulop, maupay nga adlaw Sir Jomar, Ginoong Jomar, and welcome dinhi sa aton Istasyon Radyo Pilipinas Kalbayan. Maraming salamat, maupay nga kulop gihapon na iyong tanan. Thank you very much, magandang araw po at maraming salamat sa paanyay. So Sir Jomar, na kahiring kami na taga Leyte ka daw. At siya man gihapon, taga San Miguel po, First District. First District of Leyte. Okay, so magkakaabate kita ngayon sa Waray-Waray. Tinuod good. Okay, so Sir Jomar, antes kita magdiretso sini nga aton harampang. So, curious po kami, nano po nagduso sa iyo nga magserbe, sa komisyon sa Wikang Filipino KWF, and komo puno ng sangay ng impormasyon at publikasyon, ano ang pinaka-exciting sa iyo trabaho? Pinaka-exciting nga partihan akong trabaho kay nahatagan kita hindamo nga oportunidad base makadiskurso an aton mga magturot do habugos nga Pilipinas, an aton mga maestro or maestra dinhi habugos nga Pilipinas ngan natatagan kita opportunity para makapaghatag hindamo nga impormasyon, relevant nga impormasyon para makabulig han pagpapaupay han ira pagtutudtohan aton mga estudyante.
Ako lisensyado nga maestro gihapon ako ha Pilipino ngan ang komisyon ha wikang Pilipino ay asya man ito an panimalay han mga maestro ngan maestrahan Pilipino. Asya nga aadi ako ha mga industry. Aadi ako ha mga panimalay na. Talaga naman dir labas sa trabaho bagan mission na liwat niyo ngayon. Nakaka-inspire talaga mga Filipino teachers liwat. Okay, so Sir Jomar yan na. Ngayon po nga celebration naton san buwan ng wika, ano kada mo mga diskusyon hiunong san kabubuwason san aton wikang Filipino. Sir Jomar, sa iyo po obserbasyon, kumusta po ang estado san Filipino language san aton komunidad, dinabina para san aton mga kabataan? Kay tinuod man yan nga ito nga aton Filipino being a national language, talaga naman po nga ginagamit ko diya habukos na Pilipinas siya na asya gud ini naton neutral nga lingwahe para magkaurusa ang mga kababayan naton nga magkaiba-iba ang mga unang nga lingwahe, ang era first languages. Kay tangi man lang ha Filipino pwede magkaurusa ang Ilocano, ang Muslim, ang Tausug, di ba, ang Bisaya. Kay asya man ini ang neutral nga lingwahe kay bagaman ini hintulay nga nagkukonekta ha aton nga tanan. To answer the question, tinuod gud nga ginkakarawat inihan aton mga kababayan, ginyayakan ini habugos nga Pilipinas, itdako lang nga pakiana yan na tugtog diin. 'Di ba? An paggamit. Kay may adaya na kita may adaya na ginsisari nga language of the household. Dako ini nga problema kay ginsisari nga ni nga language of the household. Asya ini ang lingwahe nga ginagamit ta panimalay nga ang nagdedesisyon nga amo ini ang gamiton nga lingwahe ay ang mga kag-anak, diri ang mga bata, diri ang komisyon sa wikang Filipino, diri ang mga maestra o maestro. Diba? So nalilimitahan yung function ng ating mga kaguruan, han aton mga magturutdo kay waray man hirap police power kung panimalay ang aton pag-iistoryahan. So it becomes the sole mandate now of the parents, di ba, to dictate which or what language should be used in the household. And being, a former colony of many Western superpowers, dako it impact ini haaton how do you say it? Haaton panghunahuna nga nahuna-huna nga ni kita kung ano ang maupay, pirmi kita nakadtuha ha Ingles. Nahuna-huna nga ni kita kung ano magpapabaltok ha aton, nakadto kita dayon ha Ingles. I mean, there's nothing wrong with English, pero ang problema la naton yan na dako hinduro it pagrespeto, it pagtahod nga ginahatag naton ha Ingles, ngan aton liwat ginbababa ginahabubo ang Filipino ngan aton pa mga regional languages diri ito asya nga panghunahuna. So asya ini itdako nga problema nga ginaatubang yanahan Komisyon Hawikang Filipino, asya ito nga damo itamon mga advokasya, amon ginkakapacitate an aton mga maestra didaha mga eskwela na bugos nga Pilipinas, aton kakapacitate gihapon an aton mga LGU, local government units, nga nan iba pa nga mga ahensyahan gobyerno. Kay may adaman kita balaod ang ginsisiri nga EO 335, Executive Order number 335, nga nasiring nga para pagpapaupay han serbisyo publiko, kinahanglan gingagamit naton ang lingwahe nga madali ay nga naiintindihan han aton mga kababayan. Asya ini ang Filipino bilang wika ng serbisyo publiko. So Sir Jomar, na-mention niyo na nalimitahan ang functions ng aton mga teacher sa paggamit sa Filipino. Pero kay nano po ba pinakaugat kung kay nano ang mga akademya maskin pipili na nga gumamit sin English gihapon kumpara sini nga aton wika? Agi kaupay ito nga pakiana, maupay ito nga pakiana kay asya gihapon ito't pakiana hit aton damo nga mga kababayan. Kay nga English lagi hapon ang ginpipili han aton mga scholar, han aton mga mag-aram, kay produkto kita nga tanan, hindi tinatawag natin nga bilingual o colonial education. Pag sinabi natin na colonial education, kita nga tanan i-educate. Tikang pala didaha elementarya nga para ka mahimo nga successful nga tawo balang araw, kinahanglan nimo magpakaupay
ha Ingles. Kaya asya man itutwi kahit komersyo, asya itutwi kahit ekonomiya, asya itutwi ka para makapili ka o makahanap kahit oportunidad dito hagawasan aton nasud. Diba? So, ibig sabihin sinasabi nila English is the language of opportunity. English is the language of a much greener pasture. At diri ito maupay nga panghunahuna. Asya ito nga amon uproybahan pag-neutralize sa pamamagitan ng amon mga mga advokasya. So nakikita nato nga, damo nato talaga mga pitad ang komisyon liwat paten mga ahensya. Pero paano po ba maipapaabot niyo sa ibang nga tao sa aton mga namamatihan nga tagan lat naton importansya atong kalugaringon nga lengguwahe kaya iba diri na nahibaro liwat san mga masaning pang halarom iton nga words pankanda lolo lola pa iton nga mga words. Siya maupay ga dito mga ada ka Muhammadia nga ginbubuligan niyo kami hitamon advokasya. Siya ito nga duro-duro tamong pasasalamat sa iyong tanan. Ay waray man kita madadaupan kun diri ang media. Ngan ang media ang una nga nakakaintindi nga asya umupay itimo engagement kinahanglan gud na gamit kahin lengguwahe nga na iintindihan itimo mga followers, itimo mga audience. Kay diri ka nga ni magamit madidetach ka man, mababa itimo engagement, mawawaray saysay it mandato han pagpapaabot hin ka matuuran ng publiko, hin serbisyo publiko in general. Asya ito nga kinahanglan maupay na kaya ada kamo kay kun kami nga laagi bisan itamon bugos ka kinabuhi diri gad ini sapat basi maserbihan iton aton bugos nga nasud. Kinahanglan gud naton nya na maintindihan nga diri kita nakikipag-inaway ha Ingles. Nakakaintindi kita nga ang Ingles kinahanglan naton kay legal man ito naton nga lengguwahe. Ada ito ha 1987 Constitution. Opisyal naton ito nga lengguwahe. It aton la pagsasayop yan diri naton ginahatagan hin equal nga importansya an aton kalugaringon, an aton kaugalingon nga mga lengguwahe dinhi sa Pilipinas. Diri ito maupay kay halimbawa kanina aadala ako ha kabilang nga istasyon, a major TV station, papakianhan ako gahapon hin sugad hini nga pakiana. Kay ano nga nag-effort pa kami hin sobra-sobra para la igpaabot inin sugad hini nga advokasya iton pag-prioritize an aton kaugalingon dinhi ngan kun kita naton ikamaturan aton mga kababayan ay fascinated talaga ha Ingles kay ha Ingles nga ada ha Ingles ha asya it lengguwahe it negosyo nahatag ha aton hitdamo nga oportunidad diri na kita makikipagtalo hiunong ito kay tuod man iton it aton layan na ginuhuna kung paano natin mapapaupay kita adawit mga bansa nga super powerful yan na economically and militarily habugos nga kalibutan nga tanan hira dako it pagtahod di ba ngan paghigugmahan ira ka ugalingon kita anala it China. Who would have thought di ba that China will be this super powerful. Diba? Kita ait Japan, kita ait Russia, kita ait Pransya, ngandamo pa, diba nga nasud habugos nga kalibutan. It nga tanan nga powerful nga mga bansa yan na economically and militarily, asya ito. It mga nasud nga naghatagin importansya ha ira kaugalingon or kalugaringon nga lengguwahe, kalugaringon nga kultura. Tama po nga, ibalugod nga bansa, powerful nga mga bansa, gingagamit nila inisan era an era kalugaringon nga wika sa mga universidad, sa siyensya, So, kung liwat, posible po ba ini dinhi sa Pilipinas mahitabo? Long term. Posible ko dito, ma'am. It problema na aton mga baltok, aton mga scientist, aton mga intelektual, diri nakikipag-istorya ha sambayanan gamit ang lengguwahe nga na iintindihan han aton mga kababayan kinahanglan diri mamonopolize ang learning didto la ha partihan mga intelektual kinahanglan ang mga scientist ig-istorya it ira siyensya ha lengguwahe nga naiintindihan handamo nga Pilipino para dumamo it mahimo nga baltok ka Pilipinas para dumamo it scientist kinahanglan ang mga economist kaistoryahon ang aton mga kababayan gamit ang lengguwahe nga
ika nga ay tagos sa kanilang common sense. Hindi po ba? So dapat po ganun. Para sa ganitong paraan, sugad hini nga paagi, diri namumonopolize, it pipirala nga tawo, it learning, it intelektualidad. Na ano ini nakaskade, ti paubos, ti pakadto hamasa. Ngan kung natanan ngani nga adaha habubo nga kabutangan, iton aton mga masa, kung hilangani ma-liberate, kay nahimo hira nga tanan nga learned or baltok, kay nagkaskade man ti pakada era, ang mga importante nga impormasyon, asya pala kita magkakaadahin iragin sisiring nga intellectual revolution. Kita daw, diri ba kita napapausa kad 200 to 400,000 an aton graduating kolehiyo kada tuig. May ada ba kita ginaabat nga intellectual revolution? Waray. Kay nga tanan kita, nag-iiro istorya, hiton lingwahe, nga diri man kabugusan para haaton kaupayan. Diba? Parang we're being educated to serve the world, to please the world, to be an OFW. Diba? Hindi ba tayo nangangarap? Waray ba kita pangandoy nga usa ka adlaw ang Pilipinas mahimog gihapon nga powerful nga country sugadan mga nasud or bansa nga akon ginsiring kanina, akon gin example kanina. So sir, kadi po kita no, may dadin nagpapakiana. Nano po niyo stand sa pagtanggal sa mother tongue nga subject sa elementarya? May mga maestra kag anak kasi nga nagyayakan nga mas nagkukurian pag-aram kay san pag-abat sa mother tongue. Tod iton ma'am, di akon experience kay gin-hire ng Komisyon na Wikang Pilipino han 2010, hamo nila ako nga lecturer para i-capacitate ang aton mga maestra kung paano magtutdo ha K to 3, kindergarten to grade 3, using the mother tongue. Kaya asya ito yan nga han pag-iwas, di ba, han mother tongue, di daha aton sistema han edukasyon, nga ginbalyuan ini han bilingual education policy, utro, nga daan na naman ito nga bilingual education, kaya ha MTB-MLE, nahimo man kita nga multilingual. And pinakamaupay nga feature ito nga MTB-MLE, tikang kindergarten hasta grade 3, ginagamit good ang mother tongue. Kaya ang purpose ito, mawarayan gap, di ba, between household, community, and the school. Para yung learning ha school, nabibitbitan bata pag uli ha balay. Nabibitbitan bata kung ada hiya ha komunidad. Nagkakaada participatory learning. Kay bisan ang mga kag-anak nga waray pa kay eskwela, nakaka-input hirahan learning han mga bata. Kay napag-iiro istoryahan man ha balay and learning han mga bata nga waray sa gabal ha lingwahe. Kay mother tongue man ang ira gamit. Sabi nga nila, it makes the learning more participative. Dati, purely bilingual pa tayo, ang mga waray, namumurukula ang mga bata, tahimik lang hira, di dahakuan, a classroom, na diri hira pag-participate, kay nahadlok hira, nga magtagalog nga ni hira, bangin sayo. Mag-English nga ni hira, bangin duro sayo. So asya ito nga, napuruko na lahira, they have so much to say. But the thing is, they cannot articulate their ideas kasi they are being preempted, di ba, by grammatical structure in Filipino and in English. Asya ito nga, gin-empower naton hira. Gintagan naton hin espasyo ang mother tongue nga makasulod ha classroom, tikang kindergarten hasta grade 3. Asya ito nga yan nga, bilang advocate, ngan responsable gud pag inikot-ikot habugos nga Pilipinas, pagkapacitatean aton mga magturutdo. Yan nga gintanggal na ang mother tongue based duro-duro gud akon ka how do you say it? I'm almost depressed. Kasi na-invalidate yung effort mo eh. At saka knowing the fact na ang ingay na ng classroom, marami ng istorya, nawala na yung inhibition ng mga bata. Nagpa-participate na sila in every discussion. Binalik mo na naman sila sa pagiging tahimik. Now, na-disenfranchise na naman sila. Nawalan na naman sila ng representasyon sa ating educational system. Na-dominate na naman ng two major languages. I have nothing against Filipino and English. Taga-komisyon sa wikang Filipino nga ako eh. Pero, tagan naton hin asya nga pagtahod o pagrespetar ang aton mga kaugalingon nga lingwa ay habugos sa Pilipinas. Bisan hain ka pa, bisan ano pat imo kabutangan, it imo lingwahe, parte ito hit imo human rights. Di ba? Linguistic rights is an integral component of human rights. Kung diri nimo gintatagan nga makapag-eksplikar
an usa nga tawo halingwahe nga komportable hiya imugin didisenfranchise hiya diri ni mugin tatahod ang iya human rights kung sugan ito kabutangan. Naibarok sa nakabatak sa istorya, actually usang nga college student di nila sa Kalbayog nga may daw siya usang teacher nga kuan ito nga English God pero nagkukuri siya pag English, so an iya lingwahe nga gingamit is Bisaya pero kinisgan siya sa teacher kasi itong kuno nga bagan diri ko kuno intellectual kay kun diri ka maaram mag-English. Comprehension maluya mo comprehension liwat. Agibam aton la ito ito nga mensahehan aton daan nga gibabalto nga senador, former Senator Miriam Defensor Santiago, nasringani hira the best president that we never had. Kahuhusay niya hinduro magyakan na Ingles, pero hiya mismo hinmatag importansyahan aton mga kaugalingon nga lingwahe. San uhiya kamatay nagsahatag hiya hininga statement nga hasta yana na resonate pa haakon. English is a language. It is not a measure of intelligence. So sir, ano man po yan ang himuon naton kung diri nagagamiton ini nga mother tongue based nga subject na naman po pwede maging kabalyo nga programa nga makakabulig paghihapon san paggamit sa naton mga katutubo nga mga wika. Nanumpita diyan sa KW. Padayon lang kita pangando. Hasta yan na padayon lang kita pangandoy, panayon lang kita paglaom, kay aadto man ito, nagpetition man hira Supreme Court para i-invalidate ito nga pagtanggal sa MTB MLE. Ang mga proponent ito, ang mga advocate ng mother tongue based multilingual education, nag-ano man hirahin MR, motion for reconsideration dito sa Supreme Court. Hulaton naton padayon la kita pangadi, padayon la kita pag-hope kay malay natin, di ba, the next day, di ba, the result will be favorable to all of us. Hopefully. Especially to the indigenous peoples of this country. Hira nga diri gintatagan hin asya nga pagtahod, hira nga diri narirepresentar ira kaugalingon hadamo nga domain han lipunan kinahanglan gud para gud ini haira. Yan na pagod nga na disenfranchise an aton mga kababayan. Yan na pagod gintanggal an mother tongue based multilingual education. Yan na nga nasilibrar kita an International Decade of Indigenous Languages. Agi dako gud ini nga puriga. Ay, by the way Sir Jomar, usalot nga challenge na ginaatubang is an kabarakan nga mawaran aton mga katutubo nga mga wika. Siya gud iton. Asya ito nga iton nga tanan nga mga proponent hini nga mother tongue based multilingual education diri gud hira na ukoy duro-duro gud ira paghatag hin training ngan pagsasa publiko han ira mga pagkontra kay diri man ini para haira para ini haaton mga mother tongue haaton mga languages nga adiha Pilipinas agi asya init aton cultural nga linguistic nga karikuhan dinhi. We are a multilingual country. We are a linguistically diverse country. We have over 135 living languages in the Philippines. What a beautiful linguistic diversity. Sabi nga nila, beauty is in diversity. Sana maintindihan natin, nasa dulo ng lahat ng ito, di ba, magkakaiba man tayo ng wikang sinasalita, pinag-uugnay tayo ng isang wikang pambansa at nasa pantay na kahalagahan ang lahat ng mga wika sa Pilipinas of equal importance pa. So, di rin natin angay ighabugo or how do you say it, i-look down ang aton mga regional languages bisan pag guti ay lait numero nga nayakan hinusa nga lingwahe, kinahanglan ito pagtahon para mapreserbar, para magpadayon ang paggamit. So aside po Sir Jomar sa mga ang training sa ginbubuhat sa KWF, nano pa po ang iba nga mga like dokumentasyon, pag-archive sini ngaton mga wika? Ay tuod ito, padayon kami paghimuhin mga dictionary, iba-iba nga lingwahe Pilipinas, padayon kami paghimuhin orthography, hangatanan nga mga lingwahe sa Pilipinas, kay usa nga rason kung bakit diri na igsusurat. Kay kung ano nga diri na igsusurat iton usa nga lingwahe kay waray hira orthography.
orthography basically tells a language community how to write in their own language. So in absensya of orthography, hindi po talaga magiging written ang isang wika. Mananatili siyang oral. At pag hindi siya written, ang hirap siyang i-document. So yung dalawang aspekto po na iyon, dictionary making and orthography making, asya ito at concentration, hitamon mga proyekto. Yan na. Bukod pa ng mga training na ang hangyo ay pagkapacitate na aton mga magturok na Pilipino. So yes sir, damo po nga salamat. So last na po natin nga pakiana. Tingin niyo po ba sa masunod nga mga panahon, ano yung personal nga hingyap para sa naton wika nga pambansa sugad man katutubo nga wika sa kabuwasan naton liwat? Napaka-importante nga may ada kita pambansa nga lingwahe. Aton pambansa nga lingwahe, diri niya nga ikustar para i-contradict or i-punta ang aton original languages. Instead po, ang aton pambansang lingwahe, himpapabaskog naton at himpapariko naton yung mga input or contribution ng mga pulong tika nga iba pang mga lingwahe Pilipino. At ito nga nasari nga ni kita nga Pilipino, aadaman ang pulong matarong mga Cebuan. Ito nga tarong ginhimo naton nga katarungan. Asya nga hawikang Pilipino, mag-ada kita kagawarang sa katarungan. So, hasugad hining nga paagi naton ginpapabaskog ang ating pambansa nga lingwahe sa pamamagitan ng pag-contribute ng aton mga regional nga lingwahe. So, they work hand in hand. Dirihira nagkukontra. So Sir Jomar, daw pong salamat sa nimo impormasyon sa nimo istorya nga aton nabatian sa iyo. So we hope nga sa aton mga namamatian sa aton mga kababayan mas tagan pa naton liwat importansya ini nga aton kalugaringon nga wika dirila ang wikang Filipino. Siya ito. Damo nga salamat gihapon ang pag-atagha ako ni oportunidad kasi makayakan otro ang akong una nga pulong ang akong mother tongue at pariwaray. May ada kita slide na variety kay sikang manap mga place kay nga ikaw ada sa mo. I noticed the S, di ba? Opo. Sa amin kasi H yan yung pag-aada ng patloban. Pero pakupay aton mga lingwahe upay karasa pag ginakanin upay. Ang akong una nga damo nga salamat sa oportunidad. Daw nga salamat sir. We hope ma-invite o tronawan kayo din sa ating estasyon. Salamat. 13th Hour Avenue sa Radyo Pilipinas, Calbayog. Oras naton mga kasangkayan. 10 minutos na lang nagpapabilin antis mag alas 2 ang kulop ato nakaupod si Sir Jomar Cañaga, puno ng sangay ng impormasyon at publikasyon ikang sa Komisyon sa Wikang Filipino. Sa nga damo kamo nahibaran na sinag impart na mensahe ni Sir Jomar kasampay sa atong selebrasyon niya na bulan Agosto sa buwan ng Wika 2025. Kita mabalik ka humanlasan tipira ng mga pahibaro. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, Calbayog, DYOG 882 AM. Akala ko dati, sobrang mahal ng tablets. Pero dahil sa ASEAN, halos zero na ang buwis sa tech imports. Kaya mas affordable na sa mga tulad kong estudyante. Sa digitized custom system ng ASEAN, mas mabilis dumating ang mga learning gadgets. Mas konti ang delay, mas marami ang matututunan. Mas madali na mag-source ng parts at accessories ngayon. Dahil sa trade agreements ng ASEAN, mas mabilis ang cross-border shipping at mas mura ang gastos. Dahil sa mas malawak na internet sa ASEAN, kahit sa probinsya nakakabili na kami ng tech online. At maraming ASEAN-made products na good quality. Abot kaya pa. ASEAN supports local innovation. Meron tayong mga hubs na tumutulong sa mga inventors at startups gaya ko para protektahan ang ideas at gawing negosyo.
Hindi ako techie pero ngayon marunong na ako magbayad at tumanggap ng QR gamit ang phone. Dahil sa ASEAN, mas accessible ang technology kahit sa maliliit na negosyo. Dahil sa digital trade provisions ng ASEAN, mas maraming tech brands online. Nakaka-order ako ng gadgets at accessories na dati ay imported lang. Ngayon, mas mura at legal. Dahil sa ASEAN, mas abot kaya ang tech, mas mabilis ang access, at mas maraming oportunidad para sa lahat. Innovation across borders para sa bawat Pilipino. 13th R Avenue sa Radyo Pilipinas Calbayog. Oras naton mga kasangkayan. 7 minutos na nagpapabilin antis mag alas 2 ang kulop. Bueno, di na nagtatapos sa aton storya. Kita-kita naman kita buwas nga adlaw, Martes, Agosto 12, 2025, tika nga launa kutob alas 2 ang kulop. Sa lain na luwat nga edisyon sa aton programa. So aton anay bation, sing good afternoon. Salamat sa pagpamati, pagsubaybay. Jennifer Golmatico, good afternoon. Franz Navarrete Probe, Irish Nicole, Victor Digia Doroha, ngan Shane Ruado, ang sa tanan ng mga nagsusubaybayan na sa aton Facebook page, YouTube page, Radyo Pilipinas Calbayog, dighi sa aton programa, 13th R Avenue. So good afternoon sa mga naghihiling na mamati sa aton mga radyo, 882 kHz, AM Dayat. Nakaupod natin sa Master Control sa Radyo Vin Cardenas, Monet Perito, ng Engineer Francis Morny Balves, ng sangaran sa aton acting station Manager Hinar Navalon, kaliwatan iyo nakaupod Charmaine Perito. Day 223 over 365 days. Happy Monday. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayog. DYOG 882 AM. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Oras sa bugos nga Pilipinas, 1:55 PM. Moping ako lup sa aton nga tanan, adiyan aton mga balita sa nga pangurason. Mga estudyante sa Barangay Dagum, Calbayog City, nakakarawat school supplies ug nagpailarom sa training. Pamatian tan detalye kan Suzette Pretensyo. Radyo Pilipinas Report. Ginparayaw san sangguni ang kabataan san Barangay Dagum, Calbayog City ang pagkamanilampuson san mga gindumarang nga aktibidad kasankulop Sabado, Agosto 9 sa Dagum Covered Court. Una sini ang Fire Prevention ngan Basic First Aid Training Seminar nga naghatag kinaadman sa sakto nga pagbaton sa mga emerhensya nga nikaduha ang pandistribuer san school supplies nga ginkokomponer san papel, notebook, ballpen, folder ug iba pa nga naghatag liwat sa tumbler para sa mga estudyante como suporta sa era pag-aram. Hulos ang pasasalamat sa SK sa naging resource speakers matikang sa Bureau of Fire Protection Calbayog sa paghatag sa mahinungdanon nga kinaadman sa katalawasan sa sunog og first aid ngan sa tanan nga nagpartisipar agud magin manilampuson ang distribution sa mga school supplies sa mga estudyante sa college ngan junior ug senior high school. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Department of Tourism Eastern Visayas mas ginpakusog ang kapasidad sa mga tourism stakeholders sa Bungto, San Alan, Northern Samar. Pamatian tan detalye sa pagbalik ni Suzette Pretensyo.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Agud mas linabi nga maghitaas ang level sa turismo sa bungto San Allen, Northern Samar, nagdumara ang Department of Tourism o DOT Eastern Visayas San Filipino Brand of Service Excellence Training kabulig ang gobyerno lokal sa pagpanguna sa DOT accredited FBSA Regional Trainer nga si Emily Hill Nival, gintutukan sa 8 ka oras nga training ang pagpakusog sa kapasidad sa mga partisipantes nga mga tag-iya o personahe sa mga local food establishment, accommodation providers nga mga personahe sa LGU. Sumala sa DOT, importante ang ini nga mga pitad agud maging mas andam ang mga tourism stakeholders sa paghatag sa dekalidad nga serbisyo nga nagpapakita sa tatak sa pagka-Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Ini ang kabugasan sa aton mga balita sena nga pangrason. Padayon gihapon kamo nga mamati sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog para sa news updates. Masunod na ang programa, Huwag Trabaho, kaupod si Jamie Quinto. Ako si Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas